Nararamdaman mo na ba na may malaking mangyayari na parang ang tadhana ay ibinubulong ang iyong pangalan? Isipin mo ito, hawak mo ang isang tiket sa lotto, wala kang inaasahan, pero biglang tumugma ang mga numero. Lahat ng ito. Paano kung matagal na itong ipinahiwatig ng mga bituin? Habang lumilipas ang Marso 25, unti-unting nagbabago ang takbo ng universo at 6 na maswerteng zodiac signs ang nasa hangganan ng isang pangyayaring magbabago ng buhay. Isa ka kaya sa kanila? Huwag balewalain ang mga palatandaan dahil ang kapalaran ay hindi kumakatok ng 2 beses. At sa pagkakataong ito, dala-dala nito ang kayamanan. Laging kahanga-hanga ang astrology. Hindi lang para sa pag-ibig at personalidad, kundi lalo na pagdating sa tamang timing. Lalo na pagdating sa swerte. Paminsan-minsan, umaayon ang universo sa isang paraan na binubuksan ang pinto para sa mga di inaasahang biyaya. At sa pagkakataong ito, nakaturo ito direkta sa kayamanan. Habang lumilipas ang Marso 25, isang bihirang cosmic shift, ang tahimik na nagaganap, isang pagbabago na maaaring gawing pambihira ang mga karaniwang araw para sa 6 na partikular na zodiac signs. Hindi lang ito tungkol sa swerteng numero o random na pagkakataon. Ito'y tungkol sa enerhiya, pagkaka-align, at banal na timing. Malapit nang maranasan ng mga zodiac signs na ito ang isang bugso ng swerte na sobrang lakas. Maaari silang maging susunod na hari ng loto. Maaring ito'y isang biglaang jackpot, isang di inaasahang biyaya, o isang simpleng desisyon na magdudulot ng malaking gantimpala. May mensahe ang mga bituin. Kaya kung minsan mo nang naisip kung kailan darating ang suwerteng sandali mo, manatiling nakatutok. Maaaring mas malapit na ito kaysa sa inaakala mo. Sinasabi nila na ang swerte ay random, pero ibang kwento ang sinasabi ng astrology. Sa buong kasaysayan, mga hari, manlalakbay, at maging mga bilyonaryo ay tumingin sa mga bituin para sa gabay. Bakit? Dahil ang astrology ay hindi lang tungkol sa personalidad o love compatibility. Ito'y tungkol sa timing. Ang tamang sandali sa ilalim ng tamang kalangitan ay kayang baguhin ang lahat. At pagdating sa pera, lalo na ang biglaan at di inaasahang kayamanan, napakalaki ng papel na ginagampanan ng enerhiya ng mga planeta. Isa sa pinakamalalakas na planeta pagdating sa pananalaping swerte ay si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan, paglawak, at magandang kapalaran. Kapag si Jupiter ay bumubuo ng harmonyosong koneksyon sa ilang zodiac signs, lumilikha ito ng cosmic windows, mga portal ng potensyal, kung saan malayang dumadaloy ang mga oportunidad. Idagdag mo pa ang impluensya ni Uranus, ang planeta ng mga sorpresa, at ni Venus, ang tagapamahala ng swerte at karangyaan, at makakakuha ka ng mga sandaling parang yumuyuko ang tadhana sa iyong pabor. Pagkatapos ng Marso 25, isang natatanging kombinasyon ng mga enerhiya mula sa mga planetang ito ang magsisindi ng pagbabago. Isang tahimik ngunit makapangyarihang pagbubukas ng pinto para sa swerteng parang sa lotto. Pero heto ang totoo, hindi ito para sa lahat. Sa pagkakataong ito, piling-pili ang mga bituin, 6 na zodiac signs lang ang kinikilingan. Para sa kanila, hindi lang basta pinto ang bubuksan ng universo, isang pulang karpet patungong kasaganaan ang ilalatag. Pero tandaan, hindi nagbibigay ng garantiya ang astrology. Ipinapakita lang nito ang mga pattern, enerhiya, at tamang timing. Isipin mo ito bilang cosmic weather forecast. Kapag may dalang payong sa oras ng ulan, hindi ka nababasa. Ganon din sa swerte. Kapag alam mong nagniningning ang mga bituin para sa'yo, pwede mong yakapin ang pagkakataon at ang kininanap, ang biyayang para sa'yo. Kaya tara na, dahil baka isa ang sign mo sa 6 na mapapalad.
Aries, ang matapang na hakbang na nagbago ng lahat. Karaniwan lang ang buwan ng Marso para kay Ryan, isang 32 taong Aries mula sa Chicago. Nagsusumikap siya sa trabaho, nagbabayad ng mga bayarin, at pilit na nananatiling positibo, kahit pa hindi laging pabor sa kanya ang buhay. Pero may kakaibang pakiramdam siya ngayong buwan. Simula kalagitnaan ng Marso, paulit-ulit siyang nakakakita ng mga numero 11-11, 7-7-7, 3-3-3. Natawa lang siya noong una, pero sa kaibuturan ng kanyang loob, may apoy na nabubuhay. Ang parehong apoy na likas sa isang Aries. Dumating ang Marso 26. Gabi na at nakapila si Ryan sa isang gasolinahan nang mapansin niya ang isang tiket sa loto. Sige na, bulong ng boses sa loob niya. Hindi siya nag-alinlangan. Ang Aries ay hindi naghihintay. Sila'y sumusugod. Binili niya ang tiket ng walang pagdadalawang isip. 2 araw ang lumipas at nagbago ang lahat. Tumama ang kanyang mga numero. Hindi lang ilan, lahat. Nakatitig siya sa screen, hindi makapaniwala, habang dahan-dahang lumulubog sa kanya ang katotohanan. Milyon. Nanalo siya ng milyon-milyon. Swerte lang ba ito? Maaring oo. Pero ayon sa mga astrologer, hindi ito basta-basta. Ang Aries ay may Jupiter na dumadaan sa kanilang ikalawang bahay ng kayamanan. At si Mars, ang kanilang ruling planet, ay nagbibigay ng isang lucky trine, isang cosmic alignment na perpekto para sa matatapang na desisyon na nagdadala ng malalaking gantimpala. Hindi ito pinag-isipan ni Ryan. Sinunod niya lang ang kanyang kutob. Ganyan ang Aries. At sulit ang lahat. Kaya kung ikaw ay Aries, tinatawag ka na ng mga bituin na magtiwala sa iyong sarili pagkatapos ng Marso 25. Hindi mo kailangang alamin kung paano ito mangyayari. Maniwala ka lang na ang suwerte ay kakampi ng matatapang. At sa mga susunod na linggo, maaaring ang tapang mo ang magdala sa iyo sa sarili mong panalong sandali. Taurus, ang maingat na plano na nauwi sa gintulikas kay Mira ang pagiging praktikal. Isang textbook Taurus. Matiyaga, nakatapak sa lupa, at hindi kailanman palasugal. Naniniwala siya sa pag-iimpok, tamang pagbabudget, at palaging naglalaro sa ligtas na side. Hindi siya madalas binibigyan ng sorpresa ng buhay. At sa totoo lang, ayos lang yun sa kanya. Pero minsan, kahit ang pinakamaingat na mga plano ay sinusulat muli ng kapalaran. Marso 28 ng tanghali. Katatapos lang ni Mira mamili ng grocery nang mapansin niya ang isang maliit na kumpol ng tao sa isang sulok ng tindahan. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya at napagtanto niyang may promo para sa isang bagong digital lottery app. Nginitian siya ng sales rep at inabutan ng scratch card para sa isang libreng entry. Halos tumanggi siya. Halos. Pero may kung anong pumigil. Isang tahimik na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Baka ito'y si Venus, ang kanyang ruling planet, na pabulong na nagbibigay ng senyas mula sa kalangitan. Iniskan niya ang QR code, dinownload ang app, at inilagay ang mga numerong bigla na lang pumasok sa kanyang isipan. Isang linggo ang lumipas, dumating ang notification. Nanalo siya. Hindi lang ilang dolyar, libo-libo. Sapat para mabayaran ang kanyang student loan at matupad ang matagal na niyang pinapangarap na paglalakbay sa Italy. Para kay Taurus, hindi lang ito basta swerte. Ito'y resulta ng cosmic timing. Pagkatapos ng Marso 25, si Uranus, ang planeta ng biglaang pagbabago, ay direktang naka-align sa Taurus, na lumikha ng isang bihirang pagkakataon kung saan kahit ang pinakamatatag na buhay ay pwedeng mabago sa napakagandang paraan. At dahil sa impluwensiya ni Jupiter na nagpapalakas sa long-term gains, ang panahong ito ay nag-aalok ng pagkakataong lumundag sa tagumpay nang hindi isinuko ang pangangailangan ni Taurus
para sa seguridad. Kaya kung ikaw ay isang Taurus, maniwala ka na hindi laging may kasamang gulo ang di inaasahang biyaya. Minsan, dumarating ito ng tahimik, nakabalot sa mga oportunidad na halos tinanggihan mo. Sabihin mong, oo, Gemini. Ang aksidenteng pustahan na nagpabago ng buhay niya si Kevin, ang tipo ng tao na kayang magsalita ng kahit ano't makalusot. Isang tunay na Gemini, matalino, mausisa, at laging sabay-sabay na maraming ginagawa. Hindi siya sanay na tumigil ng matagal. Mabilis ang ikot ng mundo sa paligid niya, at gusto niya iyon. Noong Marso 30, nasa isang coffee shop si Kevin, abala sa pagbabasa ng mga email, nang may marinig siyang usapan sa katabing mesa. Dalawang lalaki ang masigasig na nag-uusap tungkol sa mga swerteng numero, astrology, at kung paano makaapekto ang posisyon ni Mercury sa kayamanan. Napangiti si Kevin. Hindi siya naniniwala sa mga ganong bagay. Pero may kung anong humatak sa kanya. Parang may kakaiba sa paraan ng pagkakasabi nila. Habang paalis na siya, napansin niya ang isang flyer sa bulletin board. Sumali ngayon, lingguhang lottery draw, libreng unang entry. Parang random lang. Hindi pa siya kailanman sumubok noon. Pero bilang isang typical na Gemini, naisip niya, bakit hindi? Libre naman. Binuksan niya ang app at nag-type ng 6 na numerong bigla na lang pumasok sa isip niya. 2 sa mga iyon ay mga birthday ng mga taong matagal na niyang hindi nakakausap. Random lang lahat, o ganoon ang akala niya. 3 araw ang lumipas, nagising si Kevin sa isang email na may subject line na "Mabungang, ikaw ay isang mananalo." Bumilis ang tibok ng puso niya. Tiningnan niyang muli. Tumugma ang mga numero, at hindi lang ilan. Lahat ng ito. Para sa mga Gemini, ang bugso ng swerteng ito ay hindi basta aksidente. Pagkatapos ng Marso 25, si Mercury, ang kanilang ruling planet, ay bumuo ng makapangyarihang alignment kay Jupiter na nagbukas ng panahon ng mabilisang swerte at gintong komunikasyon. Ang mga iniisip ay nagiging resulta at ang mga kaswal na desisyon ay nagdadala ng matitinding pagbabago. Kaya kung ikaw ay isang Gemini, huwag mo nang masyadong pag-isipan. Minsan, hindi galing sa maingat na plano ang suwerte. Minsan, dumarating ito sa anyo ng isang bulong sa gitna ng kaguluhan. Isang sandali ng kuryosidad ang maaring magdala sa iyo sa lahat ng matagal mo nang hinihintay. Leo. Ang sandaling nasa spotlight na nauwi sa milyon, alam na ni Jasmine mula pa noon na nakatadhana siyang magtagumpay. Isang tunay na Leo, puno ng kumpiyansa, may ningning, at hindi kailanman natatakot sa spotlight. Matagal na niyang tinutupad ang kanyang pangarap bilang aktres sa Los Angeles. At kahit wala pa siyang major role, hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa. May kung anong pakiramdam sa loob niya na nagsasabing hinihintay lang siya ng mundo. Hanggang dumating ang Abril 1. Habang nag-i-scroll siya sa social media, may isang post na tumawag ng pansin niya. Triple ang premyo sa lottery. Sumali bago maghating gabi. Napatawa siya. Ako, mananalo sa loto? Pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya. May umuugong na boses sa loob niya. Isang munting leon na umuungal, nagsasabing subukan niya. Tinap niya ang link. Pumili ng mga numerong may kahulugan sa buhay niya. Ang petsa ng una niyang audition, kaarawan ng kanyang ina, at araw ng swerteng anting-anting niya, and pinindot ang submit. Parang wala lang. Hanggang sa gabi ng Abril 3, nanunood siya ng pelikula nang biglang nag-buzz ang kanyang telepono. Maikli lang ang mensahe. Tumugma lahat ng numero mo. Nanigas si Jasmine. 3 beses niyang sinuri bago siya sumigaw ng malakas, na halos kumatok ang mga kapitbahay. Hindi ito maliit na panalo. Isa itong pagbabago ng buhay. Sapat para makapagtayo siya ng sarili niyang studio,
makapag-invest sa kanyang passion, at mabuhay sa paraang matagal na niyang pinapangarap habang nakatira sa mga maliit at pinaghahatiang apartment. Para sa mga Leo, electrifying ang panahong ito pagkatapos ng Marso 25. Sa pagpasok ng araw, ang ruling planet ng Leo, sa isang makapangyarihang trine kay Jupiter, lalo pang pinapalakas ang ikalimang house ng kasikatan, pagkilala at swerte. Literal na mas maliwanag ang ningning ng mga bituin para sa iyo. Ang mga oportunidad upang mapansin, marininig at ipagdiwang ay direktang magdadala sa iyo ng kasaganaan. Kaya kung isa kang Leo, tapos na ang oras mo sa anino, inilalatag ng universo ang spotlight sa harap mo. Lumakad ka rito ng buong tapang. Dahil ang sandali mong sumikat ay maaaring may kasama pang higit pa sa palakpakan. Maaaring kasama nito ang isang jackpot. Scorpio, ang tahimik na intuisyon na nagdala ng hindi ka panipaniwalang kayamanan, hindi maingay si Darren. Hindi siya mahilig sa maraming tao, bihira siyang magbahagi ng mga bagay, at palaging tahimik lang. Pero napapansin niya ang lahat. Isang klasikong Scorpio, Jigan. Intuitive, misteryoso at malalim. Habang ang iba ay humahabol sa swerte sa pamamagitan ng matitinding hakbang at malalakas na plano, si Darren ay naniniwala sa paghihintay, sa pagmamasid, sa pakiramdam. Tiwala siya sa mga bulong ng kanyang kutob, yung tipo ng pakiramdam na karaniwang binabaliwala ng iba. Noong Marso 27, gabi na, nakaupo si Darren sa kanyang desk, may hawak na mainit na tasa ng tsaa, at binubuklat ang isang lumang journal na puno ng mga numero, panaginip at iniisip. May kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Muling sumag sa isip niya ang isang panaginip mula isang linggo na ang nakalipas. Isang panaginip kung saan nakita niya ang mga numerong nagniningning sa isang itim na screen. Isinulat niya iyon, pero hindi na niya muling pinansin. Ngayon, ang mga numerong iyon ay muling sumiklab sa kanyang isipan. Hindi na siya nagtanong pa. Binuksan niya ang kanyang laptop, pumunta sa National Lottery website, at inilagay ang eksaktong mga numero mula sa kanyang panaginip. Walang lohika. Puro kutob lang. 4 na araw ang lumipas, dumating ang email. Ikaw ang aming grand prize winner. Nanginig ang mga kamay ni Darren habang binabasa ang kumpirmasyon. Totoo ito. At hindi lang basta totoo. Nakakabigla. Sapat na pera para mawala kung gusto niya. Magsimula ulit. Mabuhay sa paraang siya ang may kontrol. Para sa mga Scorpio, pagkatapos ng Marso 25, nabubuo ang isang espiritual na alignment sa pagitan nina Neptune at Jupiter, na nagpapalalim sa psychic awareness at panloob na kaalaman. Hindi ito tungkol sa lohikal na desisyon. Ito'y tungkol sa pagtitiwala sa iyong anim na pandama. Kapag may nararamdaman kang, tama ito, malamang, tama nga. Kaya kung isa kang Scorpio, yakapin mo ang iyong regalo. Hindi lang basta naka-align ang mga bituin sa paligid mo. Direkta silang nakikipag-usap sa'yo. Makinig kang mabuti. Ang susunod mong malaking hakbang ay maaaring hindi manggaling sa labas, kundi mula sa kailaliman ng iyong sarili. Aquarius, ang di pangkaraniwang daan patungong bigla ang kayamanan, hindi kailanman sumusunod sa uso si Lena. Bilang isang Aquarius, namumuhay siya sa pagiging kakaiba. Habang ang iba ay kumakapit sa routine, si Lena ay mahilig tumuklas ng mga bagong ideya, kakaibang apps, at mga out-of-the-box na konsepto. Mayroon siyang tech blog, nag-i-eksperimento sa cryptocurrency, at siya lagi ang unang sumusubok ng kahit anong bago sa barkada. Kahit pa ito'y kakaibang diet o futuristic na investment strategy. Noong Abril 2, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang kaibigan tungkol sa isang decentralized lottery system na tumatakbo sa blockchain technology.
Karamihan ay iisiping masyado itong komplikado at baka hindi totoo. Pero hindi si Lena. Agad nagliyab ang kanyang kuryosidad. Nag-sign up siya, nagsaliksik sa algorithm sa likod ng draw, at pumili ng mga numero base sa paborito niyang konstelasyon at binary code para sa salitang swerte. Oo, literal na gumamit siya ng binary code sa pagpili ng kanyang mga numero. 3 araw ang lumipas, tumunog ang kanyang digital wallet. Halos hindi siya makapaniwala. Higit $500,000 ang laman. Akala niya ay system glitch lang ito. Pero hindi. Totoo ito. Nanalo siya. Malaki. Ang panalong ito ay hindi basta aksidente. Ang Aquarius, na pinamumunuan ni Uranus, ang planeta ng inobasyon at biglaang pagbabago, ay pumasok sa isang makapangyarihang yugto pagkatapos ng Marso 25. Lalo na't konektado ito sa ika-11 bahay ng kayamanan sa pamamagitan ng komunidad at teknolohiya. Isang perpektong pagsabog ng talino, pagiging orihinal, at tamang timing. Para sa mga Aquarius, ang landas patungo sa kasaganaan ay hindi tradisyonal. Ang mga biyaya ay darating mula sa mga matapang at kakaibang hakbang, yung mga bagay na tinatawanan o kinu-question ng iba. Pero ikaw ay isinilang para manguna sa gitna ng dityak. Kaya kung isa kang Aquarius, huwag mong baliwalain ang weird mong ideya. Ang baliw na naiisip mo nitong mga nakaraang araw, baka yan mismo ang susi sa swerteng magbabago sa takbo ng iyong buhay magpakailanman. Bakit napakamakapangyarihan ng Marso 25 at mga sumusunod na araw? Maaaring mukhang isa lang itong karaniwang petsa sa kalendaryo, pero sa mundo ng astrology, ang Marso 25 ay isang makapangyarihang turning point. Sa taong ito, binubuksan nito ang isang cosmic doorway na matagal nang hindi lumilitaw. Maraming planetaryong kaganapan ang nagsasabay-sabay na lumikha ng isang matinding bugso ng enerhiyang nagdadala ng pagbabago, lalo na sa mga aspeto ng pera, swerte, at biglaang kayamanan. Una, si Jupiter, ang planeta ng kayamanan at paglawak, ay pumupwesto sa isang harmonyosong posisyon kay Uranus, ang planeta ng mga sorpresa at di inaasahang tagumpay. Kapag ang dalawang higanting ito ay nagkakaisa, kadalasan itong senyales ng panahon kung kailan ang imposible ay nagiging posible, kung kailan ang mga kwento ng biglaang tagumpay, swerteng panalo, at pagbabago ng buhay ay hindi lang basta maaaring mangyari, kundi suportado ng universo. Pero hindi lang yan. Sa paligid ng petsang ito, pumapasok si Mercury sa Aries, na nagpapasiklab ng matapang na ideya, mabilis na desisyon, at walang takot na aksyon. Kasabay ng waxing moon phase, na nagpapalakas ng momentum at magnetism, nabubuo ang perpektong enerhiya para sa mabilis na paglitaw ng mga oportunidad, lalo na sa mga taong nakaayon sa galaw ng kalangitan. Para sa 6 na zodiac signs na natalakay natin, Aries, Taurus, Gemini, Leo, Scorpio, at Aquarius. Ang mga alignments na ito ay nagbibigay liwanag sa mahahalagang bahagi ng kanilang astrological charts na konektado sa kasaganaan, kita, at mga bagong simula. Mula sa intuwisyon, tapang sa pagkuha ng risk, hanggang sa biglaang pagkikita ng swerte, mas malinaw ang kanilang landas patungo sa yaman pagkatapos ng Marso 25. Kaya kung pakiramdam mo ay may malaking mangyayaring malapit na, hindi ka nagkakamali, gumagalaw ang langit, lumalakas ang enerhiya. At kung isa ka sa mga mapapalad, ito na ang gintong pagkakataon mo para sabihing oo sa tadhana at tuluyang kunin ang biyayang para sa'yo. Paano maghanda? Kung kasama ang zodiac sign mo sa listahan. Kung kabilang ang zodiac sign mo sa listahan, nangangahulugan ito na may makapangyarihang imbitasyon ang universo para sa'yo. Pero tandaan, hindi lang timing ang basehan ng swerte, kundi ang kahandaan mo ring tanggapin ito. Tulad ng buto na
kailangan ng tamang lupa para tumubo. Ang kasaganaan ay lalago lang kung bukas ang puso at isipan mo rito. Paano ka maghahanda? Una, makinig sa iyong intuition. Maging ito man ay isang panaginip, biglaang ideya, o kakaibang pakiramdam. Huwag mo itong baliwalain. Madalas bulong muna ng universo bago ito sumigaw. Magtabi ng notebook at isulat ang mga numerong napapansin mo. Simbolo o kakaibang sandali, maaaring ito'y mga pahiwatig. Ikalawa, maging bukas sa mga bagong daan. Bihirang manggaling ang biglaang kayamanan sa lohikal na paraan. Kadalasan, ito'y nagmumula sa hindi inaasahan, tulad ng pagbili ng lotto ticket ng biglaan, pagsali sa giveaway na halos tinanggihan mo, o pagpili ng numerong basta pakiramdam mo ay tama. Pagtitiwala sa kutob ang susi. Ikatlo, i-visualize mo ang kasaganaan. Oo, seryoso, maglaan ng 5 minuto araw-araw para isiping ikaw ay nanalo na. Isipin ang sandaling tinitingnan mo, ang mga numero, ang mabilis na tibok ng puso mo, at ang pagbaha ng pasasalamat. Ang enerhiyang yan ay nagsasabi sa universo, handa na ako. Ika-4, kumilos ng may inspirasyon. Bilhin mo ang tiket. Sabihin mong oo sa oportunidad. Yakapin mo ang swerteng enerhiya ng may kumpiyansa, hindi pag-aalinlangan. At panghuli, manatiling nakatapak sa lupa. Ang kayamanan ay isang biyaya, pero ito rin ay isang responsibilidad. Kung darating ito sa'yo, gamitin mo ng tama. Baguhin mo ang buhay mo. Oo, pero isipin mo rin kung paano ka makatutulong sa iba. Ginawa na ng mga bituin ang kanilang bahagi. Ngayon, ikaw naman, dahil kapag nagsanib ang kahandaan at cosmic timing, doon talaga nangyayari ang mga himala. Hindi sumisigaw ang mga bituin, bumubulong sila. At sa ngayon, ang kanilang mga bulong ay unti-unting lumalakas. Pagkatapos ng Marso 25, tahimik ngunit makapangyarihang gumagalaw ang universo. Inihahanda ang entablado para sa isang pambihirang pagkakataon. Para sa 6 na zodiac signs: Aries, Taurus, Gemini, Leo, Scorpio, at Aquarius. Ang landas sa hinaharap ay puno ng gintong sandali. Maaaring ito'y isang lottery ticket, isang swerteng pagkakataon, o isang biglaang pagbabago ng kapalaran. Ang mga signos na ito ay nasa gilid ng isang malaking pangyayari. Pero heto ang pinakamahalagang tandaan. Ang swerte ay kakampi ng mulat. Hindi lang ito tungkol sa paghihintay na tamaan ng kidlat. Ito ay tungkol sa pagharap. Pakikinig sa iyong kutob. Paniniwala na karapat-dapat kang tumanggap ng bagay na matagal mo nang pinapangarap. Handa na ang universo. Gumagalaw na ang enerhiya. Umiikot na ang gulong ng tadhana. Kung isa ka sa mga napiling signos, maaring ito na ang sandaling magbabago ng iyong buhay magpakailanman. Hindi dahil hinabol mo ang kayamanan, kundi dahil nagtiwala ka sa mas mataas na kapangyarihan. Kaya, hahakbang ka ba sa enerhiyang ito? Bibili ka ba ng tiket? Susundan mo ba ang kutob na yon? O sasabihin mong oo sa isang bagay na parang wala sa oras pero damang-dama mong tama? Dahil minsan, hindi na kumakatok muli ang kapalaran. At minsan, ang kailangan lang ay isang sandali, isang desisyon, isang palatatandaan. Handa ka na bang salubungin ang iyong kapalaran? Sparkles.